Para nga sa mga hindi nakakaalam, kahit man gustuhin ng Golden State Warriors na panatilihin ang karamihan sa mga key player, mapipuwersa nga silang magtanggal ng mga ilan dito. At isa sa mga naibalita ay ang kanilang big man na si Kevon Looney, natapos na nga ang kontrata ngayon sa team. Meaning, magiging isa na siyang ganap na free agent. Ibig sabihin, pwede siyang bitawan ng Golden State kahit anumang oras. Wala rin naman silang ibibigay na qualifying offer sa kanya. Diyan pa lang nangangamoy ayaw na ng front office na panatilihin ito. Ayon sa balita, mas pipiliin na lamang ng Warriors na gamitin ang maiiwang pwesto niya para makakuha ng bagong sentro na available sa free agency market. Alam na rin naman nila na maraming mas magagaling na big man na available na pwede nilang bigyan ng mababang kontrata sa lalong madaling panahon. Samantala, alam naman nga ninyo, hindi pa rin talaga sinasarado ng Los Angeles Lakers ang posibilidad na gumawa ng isang blockbuster trade. Pero sa kabila ng kadami-daming malalaking pangalan na nakadikit sa kanilang team, 2 player lamang ang pinakamadaling makuha ni Rob Pelinka. Ayon sa balita ni Jovan Buhan ng The Athletic, ito walang iba kundi ang mga players na sina Nick Claxton mula sa Brooklyn Nets at si Andrew Wiggins naman mula sa Miami Heat na parehong available sa trade market. Pagkakataon na nga ito na Rob Pelinka ang makakuhang muli ng mas magaling na role player na mas makakatulong kay LeBron at Luka Doncic. Hindi rin naman magiging mahirap pa sa Lakers na kunin ang dalawang ito dahil kakailanganin lamang nilang mag-sakripisyo ng ilan sa mga key player kagaya ni Rui Hachimura, Gabe Vincent, Maxi Kleber, Jared Vanderbilt, Dalton Knecht at isa sa mga first round pick. Siyempre, maliban dito naman sa napakaraming questionable na tawagan na nangyari sa Game 4 ng NBA Finals, isa rin sa mga rason ng pagkatalo ng Indiana Pacers sa OKC Thunder ay ang kanilang player na si Bennedict Mathurin sa dami na naimintis na free throws nito sa huling segundo. Marami nga sa mga fans sa social media ang nagalit sa ginawang ito ni Bennedict Mathurin dahil kung naipasok lamang nga nito ang kanyang free throws noong nakaraan, maaaring nag-iba ang sitwasyon at resulta at naiwasan pa nilang mag-choke. Pero ayon sa ilang mga analyst, daw mali ang nagawang pagmimintis ni Mathurin sa crucial free throws, hindi rin naman siya dapat ang sisihin sa pagkatalo. Kung inyong ang titignan ng mabuti, Game 4, 14 minutes la lamang ang nakuha niya dito na playing time plus simula nang ipasok siya sa huling minuto, wala na nga siya doong rhythm sa haba ng naging pahinga sa bench na rason bakit hindi pumasok ang free throws nito. Isa pa, kung hindi lamang nga po sa nagawang crucial turnover ng Pacers sa huling minuto at ang kanilang defensive breakdown, hindi sana magiging dikit ang bakbakan sa Game 4.